po'y dumako na sa ating pakikinig. Tintanong ko po sa inyo, sino po yung natama makinig? Yung totoo. So tingin po kayo sa inyong katabi, kaliwat kanan, harapat likod, at sabihin po sa kanya, katabi. Huwag po sabihin, baka ako sabihin mo, hindi ko na hindi ko yan, ha? Sabihin mo sa kanya, katabi. Para gusto ko lang tuloy sabihin na happy birthday kasi nakabulang yun. So ito na yung totoo, sabihin mo sa kanya, katabi. Handa ka namang makinig. Ano po yung kinasagot? Amen! Taas ang dalawang kamay na handa na makinig. So handa na po kayo. At sa ating magpapatuloy, our gospel is taken, the gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John, supposed to be Matthew 21, chapter 21, beginning verse 1 to 19. Pipitas tayo ng tatlong talata. At ganito pong sinasabi sa John 21, beginning verse 3 to 6. Handa na po ba kayo makinig? And it says like this, ang lahat ng handa na makinig, ipatuloy na makinig. And it says like this, brothers and sisters, sabi sa verse 3 to 6, Simon Peter said to others, I am going fishing. We will come with you, they told him. So they went out in a boat, but all that night they did not catch a thing. As the sun was rising, Jesus stood at the edge at the water's edge, but the disciples did not know that it was Jesus. Then he asked them, Young men, haven't you caught anything? Not a thing, they answered. He said to them, Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. So they threw the net out and then could not pull it back in because they had caught so many fish. Mga minamahal na kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Pinupunitan namin Panginoon Jesucristo. At sa oras na ito mga kapatid, bago tayo patuloy makinig, taas po natin ang ating dalawang kamay. And let us declare na ang Diyos po ngayong hapon ito ay may magagawa, ay may ginagawa sa ating pagpatuloy na paglapit sa Kanya. I know the Lord will make a way and will answer our prayers at this very moment. Thank you, Jesus. Make a way.
puso akong makikinig sa inyong mabuting balita. Kanina po nag-usap na kayo at kami po yung makikinig. Anong sagot? Yung mas malakas. So, taas natin ang ating dalawang kamay, brothers and sisters, at bago po tayo maupo, sabihin natin ang 3 beses, sabihin sabay, yung salitang thank God, I am blessed. Thank God, I am blessed. Thank God, I am blessed. Nagmamadali. So, bibilang po ako ng 3. Okay, bibilang kayo ng cue. Bibilang muna ako ng 3, tapos sabay-sabay tayo sabihin natin yun. Sabihin mo sa katabi. Katabi. Gets. 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 Yes. Bilang po tayo ha. 1, 2, 3. Thank God, I am blessed. Thank God, I am blessed. Thank God. Hindi na kayo. So, kung po kayo nakikita, brothers and sisters, Wala kang stand? at sa ating pinapatuloy na mga po ang Diyos ko yung magdagdag ng pagkakala sa mensahe ng ating po mga pakinggan. Let us welcome the Holy Spirit. Ngayon nga po ito, sino po yung handa na makinig, yung totoo, taas ang dalawang kamay. Suligawan. Our message, brothers and sisters, our message at this afternoon was entitled, ang mensahe po ng Panginoon ng ating pong pinamagatan, Steps to Avoid Failure. Sabi natin, steps. Steps to avoid failure. Bakit talaga, no? Ayun. Steps to avoid failure. So ano nga po ba yung mga hakbang upang ating pong maiwasan ang kabiguan? After all, brothers and sisters, ako po hindi magkakamali na, kayo po ba na nagnanais sa buhay niyo na mabigo kayo? No. Walang ganun, di ba? Sino po dito yung nagnanais na gusto niyo maging matagumpay? Gusto maging ginawa. Di ba? Maalwan. So, yan po yung katotohanan sa buhay natin, brothers and sisters. Lahat tayo ay nagnanais sa isang buhay na matagumpay. Maginhawa at matagumpay. Pero tingnan natin, brothers and sisters, ano nga po ba yung dapat natin gawin, mga kapag-minamahal, kung gusto natin magtagumpay? Ano yung mga bagay na dapat natin, mga hakbang na dapat natin gawin upang maiwasan ang kabiguan? So, handa na po akong mangaral, makinig po kayo. Again, our message is entitled, Steps to Avoid Failure. So, ang Diyos po magdagdag ng pagkapala sa kanyang mensahe. At sa ating magkakatulad, samantalang kayo nakikinig, tignan po muna natin yung salitang failure. Sabi natin, failure. Ano ba ang ibig sabihin yan? Dito po yung sinasabi, failure defined as the lack of success or the inability to meet expectations. Sa maliit sabi ng kapatid, ang kabiguan ay nangangahulugan ng hindi pagkamit ng tagumpay. Siyempre, di ba? So pagbigo ka, hindi ka nagkamit ng tagumpay. O pagkabigong matugunan ang mga inaasahan. So yan po yun, brothers and sisters. Ang pagkabigo, mga kapag-minamahal, ay yung dalawang bagay ang nakapanood dyan. Yung pagkamit o hindi pagkamit ng tagumpay at pangalawa, brothers and sisters, mga kapag-minamahal, yung tinatawag natin, ayan, o hindi pagkamit ng tagumpay o hindi, brothers and sisters, pagkamit, hindi ko ba kayo? Amen. Are you listening? Tapos kami nakikinig. Hindi pagkamit ng tagumpay o yung pagkabigong. Yan, matugunan yung ating tinatawag na mga inaasahan. At alam nyo, sa bagay nito, brothers and sisters, hindi tayo lalayo, karanasan natin sa buhay natin. Na kapag tayo po'y nabibigo, brothers and sisters, para katapusan ng mundo. Para ayaw na natin mag-exist. Pero alam niyo po ba, mga kapatid ko ninaman, na nasa pagkabigo ang tagumpay? Are you listening? Ang buhay, brothers and sisters, ang bawat araw ng buhay natin ay challenges. At lagi natin tatandaan, ang kabiguan ay hindi katapusan ng lahat. Sabihin mo sa katabi mo, pag nabigo ka, huwag kang manatili. Tumayo ka, bumagon ka, lumaban ka, para matagumpay. Dapat yan, pinapalampakan niya. Now, let us take a second look. The disciples, ano sabi rito, they work hard. It's been a hard day's night, and we've been working. Like a love. Ba yun? Buti naman tumama. No? May kita natin dito, brothers and sisters, no? They work hard. They have been fishing. Hindi lang basta sila ng isda.
round up na 24 hours a day, all night. Amin ba? At ang problema dito, sila magkamagang ng isda, pero brothers and sisters, hindi nila nakamit yung tagumpay. Sabihin mo sa sarili mo, hindi nila nakamit Hindi nila nakamit yung ang tagumpay. tagumpay. Masisipag sila tunay ang minamahal ng kapatid. Amen? Pero yun nga lang po, brothers and sisters, lumipas o magkabag, wala sila natulog. Sana sa ating buhay ng hapon ito, sa pagpunta natin, bago tayo umuwi, marami tayong mahuli. Amen. At kung gusto nyo makahuli ng biyaya, kaya rin sa dahil, pakinggan natin itong tatlong mahalagang bagay na nais ko pong i-impart o ituro sa inyo ngayong hapon ito. Now, talking about the steps to avoid failure. Ano nga po ba yung mga hakbang na dapat natin gawin upang maiwasan ang pabiguan? Sabihin natin, ano? Sabihin mo sa kapatid mo, anong ginagawa mo? Nakikinig ka ba? Ano ba ginagawa? Sabihin mo sa kanya, sabi ng preacher, ang hindi makinig ay pangit. Nakikinig ako. Sino mga ganda rito? Charot. So number 1, hindi naman natin kailangan pang kahirapan ang ating sarili. Ang Bible, maliwanag na po yun. Amen? So number 1, stay connected with Jesus. Kung gusto natin maiwasan ang pagkabigo o ang kabiguan, brothers and sisters, napakalaga na manatili tayo konektado kay Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, konektado ka ba kay Jesus? Konektado ka ba kay Jesus? Literally speaking, real talks go. Real talks, mahalaga yung undayan. Amen? Sa family, sa relatives, lalo na brothers and sisters, yung undaya, sa mga tao sabi natin na, amin ko ba? May papel na malaki. May mga importanteng ginagawa kasi mga natulong sa atin yun. Pero, higit sa lahat, ang pinakamahalagang koneksyon ay yung nagagaling sa taas, nagagaling kay Yahweh, kay Jesus. Pag hindi kayo malangpak, papapalapakin ko po yun. Pag hindi ko alas na yun, papasikin ko yun. Amen? So, stay connected to Jesus. Manatili konektado kay Jesus. It simply means na kung pinamahal, huwag na huwag tayong hiwalay sa kanya. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag na huwag kami hiwalay sa Jesus. Kaya yung magagalibot ang buhay mo. Now, staying connected with Jesus, or listening, means maintaining a strong, ongoing relationship with Him sa pamagitan ng through faith, prayer, scripture study, and fellowship with other believers. So maraming means and ways, brothers and sisters, upang tayo po, amen, upang mapanatili natin yung ating koneksyon kay Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So kung mapapanatili natin sa pamamagitan ng pananampalataya, we can stay, brothers and sisters, we will be able to stay connected with Jesus through faith. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi natin kalilimutan yan, ha? Tayo po ay nakapanatili sa Panginoon Kristo sa pamamagitan ng sabi natin pananampalataya, panalangin, pag-aaral ng Biblia, o banal na kasulatan. Amen? At kasama na dyan yung pong pagkikisama sa kapwa nating pananampalataya. You know why? Sapagkat ang sabi ng Bible, brothers and sisters, ito yung pinakamahalagang utos. Love your God, at dahil hindi mo nakikita ang God, amen, patunayan mo sa kapwa mo. Sapagkat yung ginagawa mo sa kapwa mo, ay ginagawa mo sa Diyos. Sabihin mo sa ito tabi, stay connected to Jesus. It's about recognizing, are you listening? Amen. It's about recognizing Jesus as the vine and ourselves as the branches. Maliwanag naman po yan eh. Ito po'y nangangahulugan, ito po'y patungkol sa pagkilala kay Jesus bilang puno ng ubas at tayo bilang mga... Sino po'y tanga? Sino tanga? Amen, ayun, sanga. Diba? Anong sabi ng Lord? Ako ang puno kayong mga... Sanga. Oo nga, sanga. Naalala ko kasi yung preacher yung preacher ko bulol. So siyempre pag bulol ka, amen, yung pronunciation ng iba. Kaya ang sabi niya, ako ang puno, kaya wala ka na. Sabi mo,
Puro ba? Sanga. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay sanga. Sanga. Sanga ka lang. Sanga ka Sa lang. Jesus ang buhay. Amen? So ituloy natin ito, brothers and sisters. Amen? At tayo bilang mga sanga na umasa sa kanyang kapangyarihan upang magbunga sa ating mga buhay. Ang koneksyon ito ay mahalaga para sa spiritual na paglago, kalakasan at kakayahan tuparin ang kalooban ng Diyos. Ang ganda na kanyang sinasabi. Hindi mo pwedeng gawin ang kalooban ng Diyos pag iwalay ka sa Kanya. Karinig mo ba kayo? Amen? At hindi ka pwedeng lumago, brothers and sisters. May wire. May wire. May connected sa wire. Naka-close. Check. Tutuloy pa ba natin ito? Yes. Nasa kamay, hindi ka idilig. Sabi natin, praise God. Praise God. May sound na ulit. Amen? So brothers and sisters, yan po yung mahalaga para sa ating buhay spiritual. Kasi dyan yung kasalanan ng ating paglago, kalakasan, at kakayahan, ito pa rin ang lalong ng Diyos. Hindi natin po pwedeng magawa ang kalooban ng Diyos kung tayo mali sa Kanya. Tandaan natin ang sanga, brothers and sisters, ang bumubuhay sa Kanya yung puno. Yung kanyang koneksyon. Amen? Hindi ang sanga ang bumubuhay sa puno. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Panginoon sa Kristo, inari ko sa John 15:4 and 5, anong sabi dyan? Gamitin natin yung amplified version ng Bible. Remain in me, and I will remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself without remaining in the vine, neither can you bear fruit, producing evidence of your faith, unless you remain in me. Sabi sa verse 5, letter A, I am the vine and you are the branches. Laging inuulit Dapat ma-distinguish natin, dapat alam natin yung kalalagayan natin. Amin ko ba? Na tayo mo ang isa nga sa iyong Diyos, dapat alam natin ang ating disposition para hindi tayo magkaroon ng problema. Nakikinig ko ba kayo? Tandaan po natin, ang Diyos, kahit wala ang tao, mananatiling Diyos. Pero ang tao, pag wala ang Diyos sa buhay niya, wala sa inyo. Amen. Sabihin mo sa kaibigan, dapat lagi ka sa gawain ng Panginoon. Kaya dapat lagi ka sa gawain ng Patuloy Diyos. kang maglingkod sa kanya, blessing. Amen? Anong sabi dito? The one who remains in me and I in him bears much fruit. For otherwise, apart from me, sabi dito, no? That is cut off from vital union with me. Are you listening? Amen. Amen? Kaya sabi doon, apart from me, brothers and sisters, which simply means that is cut off from the vital union with me. Amin ko ba? Na ibig sabihin niya, you can do nothing. Amen ko ba? Sabihin mo sa isang kami, kapag hiwalay tayo sa Diyos, Pag iwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. At wala tayong pwedeng itong malaki sa mga. Amen. Amen ko ba? Amen. Kaya napakalaga, from Monday to Sunday, tayo pinag-ignayin sa Diyos. From January to December, tayo pinag-ignayin sa Diyos. Katulad ng isda, kapag ang isda, wala sa tubig, sa tubig na kayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, para hindi ka mabigo. Para hindi ka mabigo, Ayan, anong dapat natin gawin? Manatiling konektado kay Jesus. Let's go to the next number 2, brothers and sisters. Nasa kamay na nakikinig. Malakpak po ng malakas yung tulog. Ay, Diyos ko. Sabi ko, bumalakpak ng malakas yung tulog, dinakasan talaga yung palakpak. Pero hindi tulog yan kasi bumapalakpak Let's go to the next number 2. To avoid failure, brothers and sisters, number 2 steps, trust Jesus in His power. Sabi natin, trust Jesus trust in His Jesus power. in His power. Pagkawala kay Jesus sa kanyang kapangyarihan. Now, tingnan natin. In the Bible, trusting Jesus in His power means placing the complete faith and reliance on His authority and ability to provide strength, guidance, and salvation. It's about believing in His promise or in His promises, knowing that He is in control
and finding peace and joy in His presence, even in difficult times. Kaya dito, sa Biblia, ang pagtitiwala, sabi natin pagtitiwala. Pagtitiwala. Ang pagtitiwala kay Jesus at sa kanyang kapangyarihan ay nangangahulugang buong pananampalataya at pag-asa sa kanyang otoridad at kakayahan magbigay ng lakas. Including that, magbigay ng kakayahan magbigay ng lakas, gabay at kaligtasan. At ang sabi ito, ito ay ang paniniwala sa kanyang mga pangako, ang kaalaman na siya ang may kontrol sa lahat, at ang paghanap ng kapayapaan at kagalakan sa kanyang presensya kahit nasa gitna ng mga pagsubok. Kaya tandaan natin, brothers and sisters, ikinig ko ba kayo? So napakamayaman ang sinasabi dito sa Bible. Nakikinig ko ba kayo? Amen. Amen? So lagi natin tatandaan when it comes to trusting God, kung bakit natin siya dapat magkatiwalaan sapagkat sa tuwing makapangyarihan. Nasa kanyang kaligtasan, siya kung gumagabay sa amin. And higit sa lahat, brothers and sisters, gusto kong sabihin sa inyo that He is in control of everything. Sabihin mo sa iyo katabi, God is in control of everything. Lahat ng bagay, hawak ng Diyos. Kontrolado ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng isang awitin, pwede mo bang kumanta? Total, medyo mainit ang panahon. Malay niyo, bulan, di nakatulong ako. Di ba? Anong sabi ng awitin? Ganito po yung sabi ng lyrics. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Ay, sabi niyo? Nakatulong ba sila? Amen? Amen? Because He lives, we can face tomorrow. Amen ba? Amen. Because He's in control, brothers and sisters. Kaya natin i-agree ang kinabukasan. Kahit na tayo ay nasa gitna ng pagsubok, katulad ng mga alagaan. Ay, tanig mo ba kayo? Amen. Kung mabasahin natin, sabi ng Apostol Pedro, mangingisda ako. Sabi ng mga kasama niya, sasama ako. At katulad ko lang sinabi ko, iba naman yung takon kagabi. So, ipinuntahan ko ang gawain ng gabi, iba naman yung takon, iba naman dito, para mas maganda. Amen? Amen. So sabi ko po, verse 6 sa kanila, ang pagkaalam ko po, at yun po yung katotohanan, ang isda ko hindi na nahuli sa bubag. Amen? Ang isda ko ay nasa dagat. At yung mga alagad, brothers and sisters, meron silang bangka, meron silang lahat. Ano po ba? Yung beans and grapes, brothers and sisters, taglay nila. Pero ang tanong, kung ang isda ko ay nahuli sa dagat, ay bakit wala silang nahuli? Amen? Doon papasok ang sinasabi, God is in control of everything. Nasa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung gusto ka niyang pagpalain, pagpapalain ka niya. Pero kung may tinuturo siya sa iyo, amin mo ba, even yung mga isda, kaya sabihin sa kanila, magtago kayo, magpapagay kayo. Parang hindi na kinakita ng magandang lalaki. Amen? Yung asawa na sa rin, magandang lalaki rin, si Gabriel. May kausap ako ba ako dito? Amen. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit Him and He will make your path straight. Letter A in verse 6. Sabi sa mga kawikaan, brothers and sisters, Kabanata 3, talata 5-6, sabi ng ASND, sabi niyo po ASND. ASND. Yan po yung nangangahulugan na ang salita ng Diyos. Ang salita. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang mananalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Have you caught anything? May huli ba kayo? Sabi nila, wala. Magdamag silang naghuli, pero wala. Amen po ba? At kung sinabi ng Panginoon sa Kristo, brothers and sisters, kung malakot kayo, at yung lambat ay ihagis nyo sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, anong ginawa nila? Sumunod sila. So doon po papasok yung sinasabi natin, brothers and sisters, trusting in Jesus. Hindi natin mararanasan ang kamay ng Diyos pag hindi tayo una tigit sa lahat at ito magtiwala. Tandaan niyo po ito, brothers and sisters, ang Diyos, ano po ba? Ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka muna para meron kang makita. Hindi katulad ng iba, gusto ko may prueba muna sa akin ng niniwala. Hindi
Hindi po yung pananampalataya. Ang tunay na nananampalataya, kahit wala siyang nakikita, ano po ba? Na ebidensya. Pero yung tiwala niya sa Panginoon ay bumubuo sa puso niya. Are you listening? So yun po yung pangalawa, brothers and sisters. Kaya sabi, di ba, tumiwala ka sa Panginoon sa kanyang kapangyarihan. At anong nangyari, mga minamahal na kapatid, halos hindi nila mahila yung lagbang. Bakit? Sapagkat napakarami ng huli nila. Doon po sa parallel ng gospel, sa Luke, are you listening? Amen. Si gospel according to St. Luke, yung mga nakaralat ng gospel, anong sabi doon, brothers and sisters? Yung translation doon, halos magkansisira yung kanilang lambak at halos lumubog yung kanilang dalawang bangka. Bakit? Dahil sa pulpa, dahil sa siksik, litik na tumapaw at walang sukat paglaglang blessing. Amen. Kaya na talaga po mga kapatid ng mga blessing. Hanggang sa kapatid ng isa. May peers may kasama sila. And thirdly, to avoid failure. Number 3. Let's add to that. Sabi ito, no? Be willing to recommit. Sabi natin, be willing to recommit. Commit. Sabi ito, no? Be willing to recommit, seek restoration, and follow Jesus' lead. Sa madalit sabi, maging handang magbagong at magpanibagong panata. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, maging handa kang magbagong at panibagong panibagong o yung commitment natin sa Kanya. Amen? At hanapin natin yung pagkakabalik. Sumunod tayo sa panguna ni Jesus. Are you listening? Be willing to recommit, seek restoration, and follow Jesus' lead. Tatlong bagay ang kapaloob dito. Puntahan natin sa restoration. Sabi rito na restoration, versus sisters, sabi rito no? Okay. Nasa amin na rin. Restoration is a prominent theme in the Bible. It is a prominent theme in the Bible, emphasizes God's promise to rebuild, renew, and redeem all things, including broken relationship and lives and faith. Katulad ni Pedro, lumalaga. Hindi niyo po ba alam, ito po kaganapan na ito po yung nakapag-restored kay Apostle Peter, brothers and sisters, and among others. Kasi at this very point, ingay sa akin sa puntong ito, brothers and sisters, sila po ay bumalik sa kanilang former life. Sa tagpong ito, brothers and sisters, sila po ay nandun po sa dati nilang kalalagayan na sila po ay mangingisda. At kung titignan natin, at first, hindi nila nakilala si Jesus. Amin po ba? Kaya sila namin po dito minamahal, kung titignan natin, they were backsliders. Sabi ni Apostol Pedro, mangingisda ako, sasama kami. Sabi ni Apostol Pedro, in other terms, magbabackslide ako, sasama kami. Pero tingnan niyo po, sa buhay natin, brothers and sisters, bagamat tayo ay tumatalikod sa Panginoon, ang Diyos pa rin po, 24 oras, ay gumagawa at nagtatrabaho para tayo ay makapanambalik sa Panginoon. At sa isang bigla, sila may nakapanambalik sa Panginoon. Sa paanong paraan, brothers and sisters, kung titignan natin, magdamag, amen? Amen po ba? Lumutang na yung haring araw, wala sila ng huli. Pero yung sinabi ng Panginoon sa Kristo, brothers and sisters, na gawin yung bagay nito, instructed them at sinunod nila ano nangyari sa kanila, brothers and sisters, naranasan nila yung huli. Amen po ba? Amen. At si Pedro at ang mga alagad ay nakapanumbalik sa Panginoon. Bakit? Sapagkat at that time, brothers and sisters, pagkatapos nangyari, yung malaking himala, no? Yung malaking himala, brothers and sisters, sa pamagitan ng maraming huli ng isda, mga kapatid na kilala na lang kami. Are you listening? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya napakahalaga na tinatawag po natin restoration. Amen? Peter was restored because of the great miracle that was Jesus did. Amen? Sa pamagitan ng maraming huli. Next. Are you listening? Amen. Kaya sinasabi dito, brothers and sisters, Deuteronomy chapter 4, 29-30. Anong sinasabi diyan? Gayon man, matatagpuan ninyo muli si Yahweh kung sa buong puso ninyong hahanapin. Are you listening? Kaya habang ako'y nag-inilag rin, nakaupo po ako dyan, brothers and sisters, to cross my mind yung Jeremiah 29:13.
Ako inyong masusukuan kung buong puso ninyo hanapin. Same thing, ganito rin ang sinasabi nito. Gayon man matatagpuan ninyo muli si Yahweh kung buong puso ninyo siya hanapin. Amen, di ba? Kaya itong mga alagad, brothers and sisters, they were backsliders. Kasi akala nila wala na nila. Amen? Pero sila nakapalambalik bakit? Sapagkat ganyan mabuti sila. It is truly the goodness of God that sinners are led back to repentance. Amen, di ba? Amen. Sinasabi po ni Winston S. Churchill, sabi ni Winston S. Churchill, na programahan, success is not final. Sabi niyo po, success is not final. is not final. Failure is not fatal. Not fatal. It is the courage to continue that counts. That counts. So ang tagumpay ay hindi ang wakas. Dahil sa nagtagumpay ka, wakas na hindi. At ang kabiguan ay hindi rin po kamatayan. Ang mahalaga, brothers and sisters, ay ang tapang na ipagpatuloy yung hanlang. Kung hindi ka nakahuli ng isda ngayon, maghuli ka ulit. Pero pag mahuli ka, tiyakin mo na may order ang Diyos sa'yo. Sapagkat kung gagawa tayo na hindi natin kasama ang Diyos, natutunan natin yan. Amin mo ba? Kung wala tayong koneksyon sa Diyos, mapapahiya lang tayo, mapapagod lang tayo, walang mangyayari sa buhay. Amen? Pero ang maganda dyan, brothers and sisters, katulad ng Apostol Pedro, kahit tayo po minsan ay bumabaling kaliwat kanan, kahit tayo po minsan ay tumatalikod, ang kagandahan dyan, laging dumarating ang Panginoon. At hindi niya tayo pinapahintulutan na nalayo sa kanyang dalugan. At hindi niya pinapayagan na yung buhay natin na maging kamalaya. Sapagkat ang gusto ng Diyos sa atin, yung buhay na ganap at kasinsin. Amen? At tama karanasan natin na huwag tayo hihiwalay sa Panginoon. Kung saan tayo tinawag, kung anong pagkatawag natin, manatili tayo. Amen? So sa oras na natin magkalaman, sa pagpapalakas sa palakpak for the Lord. Thank you, brothers and sisters.